Naka-experience na din ba kayo na may naniningil sa inyo na loan application? Ayan, hinaharas kayo kahit na wala naman kayong natanggap kahit na piso sa kanila? So yan nga yung mga rant din dito sa my YouTube channel ko sa mga nagko-comment sa my videos ko at may mga naniningil nga daw sa kanila. At meron ako nakita na top 3 na loan application nga na naniningil kahit na hindi ka naman sinenda ng pera. So, sabi nga dito is, grabe yung paniningil. Ayan, may inutang daw ako kahit wala naman ako natatanggap. At eto pa, hindi ako naka-receive ng pera nila, ngunit may utang pa rin ako. At eto pa isa, panay ang chat about sa may loan ko daw. Wala naman akong loan, bakit ako magbabayad? So ayun, syempre meron din kayo ditong karapatan at meron din sila ditong malalabag na batas pagka, ayan, patuloy silang naniningil kahit na wala naman silang isinesend na pera sa inyo. So panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para nga alam nyo kung ano yung gagawin nyo once na ma-experience nyo to. So ayun, umpisa na natin. Pero bago yun, isi-share ko nga muna sa inyo itong must-buy ko nga na gamit dito sa may kwarto. So, ganyan siya kalaki and ito nga pala yung ginagamit namin and na-lessen talaga yung pagbabaheng namin dito. So, ayan. Nasasala lang naman niya yung alikabok sa may kwarto. So, pagka red yan, ibig sabihin, madaming alikabok, marumi yung paligid. Pag orange, hindi gano. And pagka color green naman ang lumabas dyan is malinis na ang inyong kwarto. So, may HEPA filter na nga pala tong kasama dahil naiipon nga yung alikabok dito sa may loob na galing sa may kwarto. Kami nga is laging nagbabahing, laging sinisipon. Para malesen is, bumili na din kayo na to dahil sobrang mura lang. Check nyo pa na malinis yung paligid nyo. Masarap huminga, masarap yung tulog natin pagka, ayan, malinis yung hangin. So, lalagay ko yung link dyan sa may description box sa baba or i-click nyo na lang yung link na magpa-pop up dyan sa may gilid. O, diba, nakakaloka pagka ganyang may naniningil pero wala ka namang natanggap kahit na piso. So, eto nga yung sabi ni Autis. So, ayan, paano po kapag hindi nagre-reply ang Kivi ko? So, panay lang chat about sa may loan ko daw. Wala naman akong loan. Bakit ako magbabayad ng 1,679 pesos? At eto yung isa pa, Metacash cred balance. Grabe. Hindi ako naka-receive ng pera, ngunit may utang pa rin ako. At eto yung isa pa, grabe yung paniningil ng fast cash sa inutang ko daw. Ay, wala naman akong natatanggap. Paiba-iba ang deklarasyon nila. Nagmumura pa sila. Grabe pala yan. Kahit hindi mo inutang, pagbabayarin ka. So, yun nga yung tatlong loan application na titingnan din natin yung mga na-experience ng iba. At syempre, sasabihin ko nga din sa inyo kung ano yung mga kailangan natin gawin once na ma-experience to. So, unahin na nga natin si Kivi ko. So, dito sabi is 1 month overdue. So, 10,000 daw yung loan. Pero, umabot na nga daw ng 30,000 pesos dahil sa interest. O, tingnan nyo, isang buwan pa lang na na-overdue, yung 10,000 niya naging 30,000 na, grabe. At eto nga din palang si Kivi ko ay nag-auto-disburse din. Kahit na hindi mo siya i-accept, ay talagang ipapasok niya sa may GCash account mo. At eto pa nga, nag-loan ng 1,500 pero ang natanggap lang niya is 800 pesos. Sobrang laki. Pero ang tanong naman, nag-loan ka sa kanila pero hindi mo inaasahan na ganun lang kaliit yung natanggap mo. Pwede pa bang ibalik? So meron nga ako ditong nabasa online na naibalik daw niya yung na-loan dito sa may Kivi ko. At ang sabi niya dito is makiusap ka lang daw sa may department nila. So, ganun daw yung ginawa niya, kaya na-close ng matagal yung kanyang account. So, yes, ganito din yung ginawa ko dun sa may na-loanan ko din na nag-auto-disburse. Nagigil ako dahil ang laki din ng nakaltas. So, ganun din yung ginawa ko. In-email ko din yung pinaka-customer service nila dahil meron nga dong makikitang email or contact number. Pwede nyo silang i-reach out and pagka pumayag sila is better. Pero kung hindi naman, at least nag-try kayo, di ba? At eto naman yung sa may Metacash, o di ba? So bakit daw ganito? 3,000 daw yung loan na na-approve sa kanya pero 1,800 lang ang dumating. O di ba? Halos same din sila ng range na ganun lang din yung papasok sa account mo. Tanggal halos kalahati ng ine-loan mo, di ba?
And ito pa lang si Metacash doon sa may website, galing sa may SEC, ay hindi nga daw ito otorisado at hindi pinapahintulutan na mag-alok, mag-process, or magpautang. Kaya kung ako sa inyo, kung dumaan man itong si Metacash online, ayan, dyan sa may feed nyo, ay nako, wag nyo nang i-click, wag nyo nang pangahasin dahil baka sumakit lang lalo ang ulo nyo. At ito pa nga yung isa kong nabasa online. So, ito nga daw Metacash ay nagcha-charge ng halos 40% interest for 1 week. And the other week naman is ang gagawin na sa'yo, puro panghaharas. Hindi lang daw sa'yo, kundi pati na din sa may contact list mo. And ang last naman ay ang Fast Cash. So, ito pa lang si Fast Cash. Ayan, Fast Cash VIP, Fast Cash Loan ay inalasan na pala ng lisensya ng Securities and Exchange Commission dahil nga sa may paglabag sa batas sa koleksyon nga ng pangungutang. So, ayan, may unfair debt collection nga. And noong August 25, 2020 pa nga, nagutos na nga yung SEC na kanselahin ang Certificate of Authority ng Fcash Global Lending dahil nga sa may unfair debt collection practices. So, marami nga ding nagsasabi dito sa may Fast Cash VIP na may mga pangaharas talaga. At talagang guguluhin na to, hindi lang ikaw na nangutang, kundi yung mga nasa may contact list mo. So, ngayon, paano na gagawin mo? Na-revoke na, wala ng lisensya, pero may utang ka pa din. So, sabi nga dito sa may na-search ko online is, kung may utang ka dito, at kung ikaw naman ay nakakatanggap ng mga pangaharas dito, is pwedeng-pwede mo yung i-report sa may SEC. Dahil yan nga ay matatawag na abusive collection practices or illegal operation. So, ano pa pwede mong gawin bukod sa may i-report sila? Syempre, huwag mong buburahin yung mga screenshot mo na katunayan nga na ikaw ay na-post. Kung nagpo-post man sila, i-screenshot nyo yung mga panghaharas sa inyo sa may text message at pwede nyo din nga i-screenshot yung kung ilang beses silang tumatawag dyan sa may call logs nyo. So, pwede mo nga ding i-screenshot yung message sa'yo na lagi ka nga sinisingil kahit na wala ka namang utang. So, paano naman nga kung sinisingil ka pero hindi mo natanggap? So, pwede mo nga gawin yung message nila na sinisingil ka nila. At isa pa, i-screenshot mo din yung sinasabi nila na pinasa daw nila sa may GCash. So, i-screenshot mo yung transaction history mo sa GCash nung araw na yon at nung oras din na yon na sinasabi nilang na-send daw sa'yo para meron kang pruweba na wala talagang nag-send. At isa pa, makipag-ugnayan ka nga sa may customer service, sabihin mo nga na wala kang na-receive talaga na amount na sinisingil sa'yo. So sabihin mo, maraming naniningil sa'yo na iba't ibang numbers, nag-loan ka daw sa kanila, pero wala ka namang natatanggap kahit na piso. At isa pa, syempre, huwag kang magbabayad kahit na ilang beses ka nilang singilin dahil wala ka naman talagang natanggap. And ayon nga sa may Republic Act 9474 na Lending Company Regulation Act, so ang loan ay magiging valid lamang kapag na-release na ang principal amount sa may borrower. So kung wala ka talagang ina-applyan, ay hindi mo yan dapat bayaran. So marami na din kasing ganyan na modus na maniningil na sinasabing kesyo ganyan dinisburse nila pero wala nga naman talaga. So yun, pwedeng-pwede ka na niyang magreklamo. So, syempre, saan ka magrereklamo? So, magreklamo ka sa may tamang ahensya, kagaya nga ng SEC or Securities and Exchange Commission. And ilagay mo dyan na loan not received but being collected. So, ayan, i-email mo, ilagay mo yung pangalan ng app, yung mga screenshot mo, at yung contact information mo. So, isa pa sa NPC or National Privacy Commission. So, kung ginagamit na nga yung personal data mo, halimbawa, nangaharas, nagte-text sa may contact mo, ay pwede kang nga magreklamo dyan sa NPC. So, pwede mo yung ma-search sa may website nila. Search mo lang yung NPC or National Privacy Commission. So, lastly na nga, kung patuloy ang panghaharas, ayan, i-save ang messages, ang voice calls or screenshots ng harassment. So, wag makipagsigawan or magbigay ng dagdag na information. At sabihin mo nga na nakapag-file ka na ng reklamo laban sa kanila. So, ayun, wag kang magbabayad pagka wala ka talagang na-receive. Dahil, ang hirap naman nun, babayaran mo yung hindi mo naman natanggap. So, kung na-experience nyo din yan, anong ginawa nyo, ayan, comment down below. At kung anong loan application yan para maiwasan nga din ng mga magbabalak umutang. So, ayun, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!